So, ayan guys. So, kung nakikita nyo, nagkakaroon na siya ng bearish movement dito sa may resistance area natin. So, kung nag-sell tayo dyan is currently in profit na po tayo. Alright guys, welcome back to my channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-trade at i-analyze ang market ng napakasimple lang using different charts o different time frame. And ipapakita ko rin sa inyo kung paano i-identify ang respective levels. And also yung importance ng paggamit ng different charts o pag-a-analyze sa different time frames for your best results of your trading. So before we proceed, ma-appreciate ko po kung ilalike nyo muna yung video na to, and kung bago pa lang kayo sa channel na to, please consider subscribing po dahil dito nag-upload ako ng mga trading tips, strategies, and any other videos na about forex trading. So without further ado, let's get started. Alright, so for this example, i-analyze ko ang live chart ng GBP and ZD. So dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-analyze using basic pure price action para ma-practice na rin yung price action trading nyo. Okay, so dito sa chart ko, kung makikita nyo is naka 5 minute time frame ako. So dito muna ako mag-start. So dito ako mag-uumpisa mag-analyze. So ayan, kung makikita nyo, napaka-obvious na yung market is nagba-bounce back siya dito sa area na to. So ang una kong ginagawa rito is minamark ko muna kung nasaan yung respective area. So yung support and resistance. Okay, so yun yung una kong hinahanap. So dito, makikita nyo, ito yung resistance natin. I mean, support. Okay? So nakita nyo naman, nung yung price is bumaba rito, nagkaroon ng rejection, and then umangat ulit. 'Di ba? So same thing din dito sa taas. Ito yung resistance natin. Ito yung resistance level. So nakita nyo rito, yung price is nag-reject, bumagsak dito sa support area natin, then nag-bounce back ulit siya, tumama ulit dito sa may resistance area natin, and bumagsak ulit dito, so nagba-bounce back lang siya. Okay, so ngayon nakikita natin ang market currently is nagko-consolidate. So extend natin tong support area natin. So guys, make sure na tapusin nyo yung video na to kasi at the end of this video is may i-reveal ako sa inyo na importanteng tips sa pag-trade dito sa Forex. Okay, so going back dito sa chart natin, so kung makikita nyo nga, ayan, currently live chart ko ito ng GBP and ZD guys ha. So ayan, meron na tayong support and resistance sa 5 minute, and then so ayan guys, kung makikita nyo dito sa area na to, ito nga yung best opportunity to buy. Short term lang to kasi naka 5 minute time frame tayo. So ganito yung ginagawa ko dito guys kapag nag-day trade lang ako or short term trading. So nagpo-focus po ako sa lowest time frame na chart. So dito nga makikita nyo naka 5 minute time frame ako, and ayun nga, since na-identify ko na ang support and resistance dito sa 5 minute time frame, ngayon i-verify ko naman siya sa 15 minute time frame. So yung next time frame niya, which is ito, yung next chart, 15 minute. So ayan, makikita nyo na extend ko lang ito Ayan. So makikita nyo na itong area na to is talagang respective area siya. So dyan siya madalas nagkakaroon ng rejection. Ayun, so from here, nung yung price is umangat dito sa area na to, nagkaroon ng rejection, bumaba siya. Umangat ulit, nagkaroon ng rejection, and then bumagsak yung market dito. Right? So makikita nyo yan, no? And then umangat ulit, nagkaroon ng rejection, bumaba, umangat, nagkaroon ng rejection dito, bumaba, umangat. So yan, nakita nyo dyan, dito sa area na to madalas nagkakaroon ng rejection. Okay, so ngayon naman, so medyo nagkaroon tayo dito ng accurate na support and resistance sa 15 minute time frame. So dito guys, so makikita nyo nga rito, itong area na to, ito yung best opportunity to sell sana dito sa area na to nung nag-touch dito sa zone na yan. And makikita nyo naman, no, using candlestick, so ano ba yung formation niya, 'di ba? Naka-bearish engulfing siya. Meron siyang strong bearish candle na sinwallow niya itong previous candle. So, 'di ba? Ito yung best opportunity sana to sell short-term trading. Ang execution ko rito ng trade ko is 1 minute time frame. Okay,
So ang focus ko dito is 5-minute time frame. Kapag ka na-identify ko na yung support and resistance level, kapag ka mag-execute na ako ng trade ko is pupunta ako sa pinaka-lowest time frame, which is yung 1-minute time frame. So ganun yung ginagawa ko kapag ka for momentum trading. Okay, so yun nga, tayo sa 1-minute time frame. So dito napapansin ko nga sa naka 30-minute time frame tayo, pero dito napapansin ko na nagkakaroon ng lower high, lower low, lower high, lower low. So may makikita nyo yun, no? Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So makikita nyo yung lower highs and lows kapag nagpunta tayo sa lower time frame. So check natin, nasa 5-minute time frame. So ayan, no, 'di ba? Anong nakita nyo rito? Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and currently is ayun, nagkaroon ng lower high. So kapag ka hindi niya to na break, is itong lower high na to is valid to. Kapag ka na-break niya itong previous lower low dito, is possible guys na bumagsak itong market na to. Okay? So tignan natin sa pinaka lowest time frame, which is 1-minute time frame. Pero before with that guys, dito may napansin ako na merong resistance dito. Ayan, itong. Ayan. So napansin nyo, 'di ba? Ayun, nakita nyo dito bumagsak ang market, nag-bounce ulit, nag-touch siya dito, nagkaroon ng rejection, bumagsak. And nung pumasok ulit dito sa zone na to, ayun, nagkaroon ng rejection ulit. So nakita nyo naman sa current candle is ayun, nagkakaroon ng bearish movement, 'di ba? So dito meron ding support. Ayun, makikita nyo. Ayan. So ayan, 'di ba? O tingnan natin ngayon sa may 1-minute time frame. So ayun, makikita nyo guys na nagbo-bounce and back lang siya dito sa area nito. So since meron ako nilagay dito na support and resistance, and currently ang market is nandito sa nasa gitna pa lang siya. So kapag ka yung market is umabot dito and may nakita akong bearish movement, magsisell ako rito sa area nito. Okay? And then dito naman kapag yung market is na-break niya itong support na ginawa ko rito, so pwede akong mag-sell din. Pero like I said nga, the higher the better if you are looking sell entry. Okay, so dito makikita natin na since nasa kalagitnaan pa nga lang siya, ang gagawin lang natin dito is maghintay. Pero kung gusto ko talagang makasigurado sa possible movement ng market is tinitignan ko lagi talaga yung mga previous structure, yung sa left side, kung anong nangyari, kung anong structure na nandun. So yun nga ang ginagawa ko, pupunta muna ako sa let's say 30 minutes time frame. Ayan. So titingnan ko lang dito sa kaliwa guys, kung anong meron dito. Ayan, so makikita nyo rito nung 'di ba? Napaka-clear. So extend ko lang tong zone na to dito sa left side. Ayan guys, so napaka-clear, 'di ba? So yung previous structure dito is tingnan nyo, makikita nyo na itong zone na to is previous support siya, 'di ba? Tingnan nyo, nakita nyo yung rejection dito sa area na to. Nung bumagsak ang market dito, nagkaroon ng rejection, umangat, niretest ulit, and then umangat yung market. Then binalikan ulit, 'di ba? Itong zone na to. And umangat ulit, tapos bumagsak na siya hanggang dito, hanggang sa na-break siya. O tingnan niyo ang nangyari. Na-break yung market dito. Na-break siya. Ni-retest, tapos bumagsak ulit, tingnan nyo, umangat ulit, nag-consolidate siya dito sa area to, and possible na bumagsak nga itong market. So pwedeng umangat pa ang market, pwedeng bumalik pa rito sa zone na to before siyang bumagsak. So pwedeng tama yung analysis ko, pwedeng mali rin. Depende kasi yan guys, this week napakaraming fundamentals po. So isama mo po yung pagkapanalo ni Biden, yung bagong US President, tapos isama nyo po yung recent news dun sa Germany, yung about dun sa new vaccine hopes nila na na-produce ng BioNTech ba yun? Which is, yun nga, nagkaroon sila ng good results sa trial ng vaccine nila sa COVID-19. So nasa 90% din yata yung naging result nila dun sa trial. So medyo good news po yun, kaya napaka super volatile ng market din talaga for this week. Pero technically naman, kung makikita natin na ang market is going down naman din talaga siya. So ayan guys, tingnan natin, balik tayo dito, tingnan natin yung current market. So punta tayo sa 5-minute time frame. Ayan, so nakita nyo, umangat yung market ulit dito. Tingnan nyo, nandito na siya sa may resistance area natin ng 5-minute time frame.
If ever man na ma-break ng market yung nilagay nating resistance dito, pwedeng ito yung next point natin, yung next sell entry natin. Okay? So guys, ito yung best tip ko sa inyo sa pag-trade sa Forex. Kung small account lang kayo or maliit lang yung capital nyo, wag na wag kayong maglo-long term trading sa Forex. Kasi ang Forex is for momentum trading lang talaga siya. Hindi siya recommended for long term trading. Bakit? Kasi there are many fundamental news being released every day, every hour. So walang makapagsabi na kung itong currency na to is magiging stable to for the next few days, for the next few weeks. So walang makakapagsabi kasi nga everyday napakaraming fundamental news na nire-release. So kung mga smaller account lang kayo or maliit lang yung mga capital nyo is wag na wag talaga kayong maglo-long term tradings. So guys, uulitin ko ang Forex trading is not recommended po for long-term trading kung maliit lang yung trading account nyo. So Forex trading is good for momentum trading only. Okay? So ito guys, base lang to sa experience ko. For momentum trading, always look for 4 time frames only or 4 charts only. Okay? So focus lang kayo sa 5-minute time frame, 1-minute time frame, 15 minutes time frame, and 30 minutes time frame. Okay? So, itong time frame na to, itong 4 na time frame na to is good for momentum trading. Alright? So, uulitin ko ulit ang Forex trading is una, hindi po siya recommended for long-term trading kung maliliit lang yung mga equity nyo or kung small account lang kayo or kung maliit lang yung capital nyo. Okay? Second is, ang Forex trading is good for momentum trading only. Okay? Then third is dapat naka-focus lang kayo sa smallest time frame. So ako ang ginagawa ko nga for momentum trading, ang pinaka-highest time frame ko lang is 30 minutes time frame. Okay? So ina-identify ko sa 30-minute time frame yung support and resistance level o yung mga respective area. Then down to 15-minute to 5-minute time frame is hinahanap ko rin yung mga short-term na respective area. And then doon ako nag-execute sa 1-minute time frame. Alright? So guys, I hope na may napulot kayong aral dito sa video na to. And kung nagustuhan nyo yung lesson natin for today, please give a thumbs up po and pakishare nyo na rin to sa mga ka-traders natin dyan. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe, click the notification bell para updated kayo lagi pag may mga bago akong upload. So, peace.